So, meron po doong huling talata, yung huli ng talata, na mga nang bababae. Yan po salitang mga nang bababae ay related doon sa sinundang pangusap, mga mangangalo niya. At sinundan, pumagitna yun doon, na mga mapakapid sa kapwa lalaki. Malilito tayo kapag Tagalog lang ang ating hinalungkat. Ano? Pero pag dinaan natin sa English at sa root word niyan, tingnan natin, balikan natin ng English yung mga nang bababae. Para bagang pagsalitang nang bababae ay playboy. Mahilig sa babae pero hindi yun ang ibig sabihin niyan. Kaya pumagitna siya, doon paduli yung adulterers, alam natin pag sinabing adulterers, ito po ay gumagawa ng labag sa boundary ng kasal. Pero hindi lang ang tinutukoy doon ay opposite. Sex. Kasi mapapansin po natin sa dulo, nor abusers of themselves when mankind. Sa ang adulterers ay hindi tumutukoy lang doon sa opposite sex, kundi sa same sex. Parehong lalaki o parehong babae. Kaya ating lilinawin yung salitang ng bababae sa English yan ay effeminate. Effeminate. Ngayon, ang effeminate, mga kapatid, ay isa sa kasalanan na sapat para magdala sa atin sa impyerno. Isa yan sa mga kasalanan. At alam mga kapatid, walang maliit at malaking kasalanan sa Diyos. Ano ha? Wala tinatawag na immortal sin, mortal sin, cardinal sin. Walang ganun. Lahat ng kasalanan sa Diyos ay malala. Isang kasalanan ay sapat para hindi magmana ng kaharian ng Diyos. Basahin uli natin. Basahin uli natin. Sa Tagalog. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko, ano ba yung mga likong yon? Ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga liko ay hindi palangit. Ano? Simpleng kalikuan. Ano ibig sabihin ng kalikuan? Yun ay wala sa katwiran. Hindi matuwid. Hindi naka-align sa katwiran. Sa madaling sabi, hindi matuwid, therefore, makasalanan. So, ang liko, ang makasalanan, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, labas ang liko sa langit. Labas ang liko sa paghahari ng Diyos. Ngayon, sabi nga natin, yung ating pag-uusapan na effeminate ay isa lang sa gawi o buhay, lifestyle ng kalikuan. Tingnan po natin. Tingnan nyo ha. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakipid. Ang tao na nakikapid ay kalikuan. Kapag hindi ka magsisisi, impyerno talaga ang punta mo. Bakit? Hindi magmamana ng kaharian ng langit. Eh siyempre, kung hindi ka magmamana ng kaharian ng langit, edi ang mamanahin yung kaharian ni Satanas. Sa impyerno yun. Okay. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. So, kaya sinasabi ko sa inyo, hindi magiging effeminate ka lang para ikaw ay pumunta ng impyerno. Isa yun. Ay nakalungkot, hindi naman iisa ang ating ginawang kasalanan. Naintindihan nyo ba yan? Sabi niya, pagkapit niya ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Dahilan na sa iyo at sa akin o sa maraming tao na ikaw ay dalhin sa impyerno kung sumasamba ka sa mga ribulto. Ni ang mga mangangalo niya, ni ang mga nang bababae. Yang nang bababae po, ako huy ano din dyan eh. Kung hindi nga natin talaga matuong susuriin ang Bible, ang ating ano dyan ay playboy. Playboy na walang girlfriend. Kahirap ka na yung playboy, wala namang girlfriend. Ano? Yung salita ng bababae sa English ay effeminate.
Ngayon, pag sinabi pong effeminate, ito ha, are you listening? Sabihin ko lang sa inyo mga kapatid ha, hindi ka kailangang maging ganito para pumunta ka sa impyerno. Ito'y isa lang sa dahilan kung bakit pupunta ang tao sa impyerno. Kayo ba niniwala may impyerno? Ay daing na sa panahong ito. Ano, saksukan ng init. Saksakan ng init ngayon. Nako. Yan ay tilabsik lang ng init ng impyerno. Tilabsik lang yan. Matindang impyerno. Okay. Tingnan po natin ang effeminate. Sa English yan. Tingnan nga natin sa English. Effeminate. Ano ba ibig sabihin ng effeminate? Ay ito. Andiyan pa ba kayo? Effeminate. Relating to a man who has or displays qualities traditionally considered more suitable for women. Tatagalogin ko, pag sinabing effeminate, sa Tagalog, medyo nakakalito nang bababae. Ang dapat doon ay nagpapakababae. Kaya ang sinundo doon, abusers with themselves of mankind. Ano ibig sabihin niyan? Pag sinabi pong effeminate, ay umuugnay sa lalaki na nagpapakita ng makatangian na ang layo ay kumukonsider sa pangbabae. Lalaki, pero kung gumalaw, ay babae. Ay! Hindi ko sinasabing bakla lang ang kasalanan. Isa yan. Are you with me? Alam niyo po, naka-assign ako na hiwag-hiwagin ang lahat ng uri ng kasalanan sa Bible. Kaya wala tayong pinalalampas maging ang effeminate. Are you with me? Oho. Pag sinabing effeminate, ay ayan. Relating to a man who has or displays qualities traditionally considered more suitable for women. Ang effeminate ay lalaki, pero malambot. Kaya ang sinundan, ilagay nga natin sa Tagalog, tingnan niyo po ang sinundang pangungusap, yung nang babae. Niyang mga nang babae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. So, alam niyo na effeminate. Kayo ba yun? Amen? Pero hindi, dito ako naka-assign eh. Nakalampas na ako doon sa pangangalo niya, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya mahalagang every Sunday na andito kayo. Amen? Yan ang tukmo natin ngayong umaga. Pero ulit-ulitin ko, hindi yan lang ang kasalanan para ikay pumunta ng impyerno. Nagkataong lang, yan ang ating tukmo. Ayun na eh. Mga kapatid, wag naman natin silang tutuyain. Pero wag mo namang hahangaan. Wag mo lagi panuurin. Baka mahawa ka. Isa pa ang kulugan ng pag sinasabing effeminate, that is self-polluters who submit to a natural lust. Pag sinabing effeminate, self-polluters. Siya yung nagpapahina, nagpapasama, nagpapawasak ng kanyang sarili na sumusuko sa mga hindi dapat na pagnanasa. Maraming lalaki, nagkakalalaki, pero kontrolado ng hilig ng babae. Effeminate. Are you with me? Sa mayroong analysis dyan ang medicine. Pero alam niyo po, ang ating pag-uusapan mamaya, hindi yun eh. Result lang yun. Pero may
Root cause yan. Are you with me? Isa pang pakahulugan ng effeminate, persons that give up themselves to lasciviousness, burning continually in lust. Ito'y persona na lumagay na ang kanilang sarili sa kalibugan na talagang nag-iinit lagi sa pita. Nakakapakinig ako niyan. Minsan ako'y bata pa, siguro 15 years old. Nandun ako sa may tuklungan. Kilala na tatay si Doors. Mayroong malaking lalaking pogi doon sa may Buenape. Pakinig ko yung pinag-uusapan. Ako na ang bahala sa tuition mo. Wala ka bang motor? Bibigyan kita. Anong gusto mo? High school hanggang college? Pagbigyan mo lang isang bisis lang. Talagang gigil na gigil sa pogi ay lalaki. Ba't ganyan kayo kung tumingin? Tama ba? Oh, marami niyan sa siko. Nagtataka nga ako niyan, binadami. Pasintabi, that's what the Bible said. And who am I not to teach and to preach the Word of God? Ang mga ngaral ought to preach the whole counsel of God. Walang pinipili. Makahalaber man o hindi. Amen. Pero nais ko ulit-ulitin, hindi lang yan ang papuntang impyerno. Lahat ng nagawa nating kasalanan ay sapat. Bakit? Ang Diyos ay banal. Kaya mapapansin natin mga kapatid, sa Old Testament, bawal maghandog ng may kapintasan. Bakit? Ang Diyos ay perfect. Kaya si Kristo lamang ang pwedeng magligtas. Bakit? Siya lang yung namatay na walang kasalanan, na kaya pinatay ay dahil ng ating kasalanan. Kaya kung ikaw at ako ay biktima ng iba't ibang uri ng kasalanan, hindi ka man bakla, pero pwede kang tumboy. Hindi ka man bakla tumboy, pero ikay mangangalo niya. Ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa Revelation, yung kasinungalingan ay sapat na para sa atin dalhin sa impyerno. Ang pagsisinungaling ay sapat para dalhin ang tao sa impyerno. So, maliwanag mo ba? Okay. Una nating pansinin sa Bible. Una ay yung reality in the Bible. Ano ba yung totoo talaga sa Bible? Ang pinupunto ko dito, talaga nga bang ang Diyos ay may ginawang ganito? Pansinin po natin ang Genesis 1 verse 27. Ano ba yung totoo sa Bible? So, God created man in His own image. Tayo pala nilikha sa larawan ng Diyos. Apa, ay kung ikaw ay bading, di ang Diyos pala ay bading. Amen? Kung ang tao ay nilikha ay sa wangis ng Diyos at ikay naging bading, di ang Diyos pala ay bading. Kaya mga kapatid, pag-aaralan natin, may cause yan mamaya. God created man in His own image. Sa mga nakikinig ngayon na medyo may problema dyan, you need Jesus. You need Jesus. Walang hindi kayang patawarin ng Diyos na kasalanan. Walang ganyang uri ng kalagayan na hindi kayang baguhin ng Diyos. Ang daming nababago na ganyan. And our only hope is Jesus. Ano? In the image of God, created He him, male and female. Ako'y kahapon nagpaturo ng paglalagay ng new account sa aking nasira kasi yung aking desktop. Doon ako nagagawa ng outline, tapos isesend ko sa Messenger para mailagay diyan. Kaso ang problema, nawala yung Facebook. So nagalagay. Ano ba ngayon ang pagpipilian na ng iyong gender? Hindi na lang male and female. Custom, male na lang custom, nasa iyo.
Kung binabay, wala. Sa ibang bansa nga yan eh, wag-wag at lalagyan ng gender ang bata. Hayaan mo pag nag-edad siya, siyang pumili ng kanyang gender. What a verse. Amen? Anong reality sa Bible? Male and female. Ano ibig sabihin niyan? Babae at lalaki. Hindi effeminate. Are you with me? Paalala lang uli ha. Ay, hindi ako pupunta ng impyerno. Bakit? Lalaki ako. Lalaki ka nga, kaya ang dami mong babae. Pa-impyerno ka rin. Sinungaling ka. Masuwayin ka. Tingnan pa natin. Genesis chapter 2, verse 22 and 23. Andiyan pa ba kayo? Tingnan po natin. Bilisan po natin. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. Si Eva ay kinuha sa rib ni Adan. Kaya pagka halata mo ang lalaki, pag namatay, tingnan mo yung skeleton, kulang ng ribs. Lalaki yon. Kasi doon kinuha. At dahil kinuha sa lalaki, sabi ng Bible, tatawagin kang babae. Therefore, lalaki at babae. Hindi tinawag na effeminate. Ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. Verse 22 at 3. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. At siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Babae at lalaki. Are you with me? Amen. Kaya kasalanan ang bakla. Pag sa dumi pa naman mag-usap ng mga yan. Pag sa dumi. Minsan yung sinama ni sa pagupitan ng mga yan. Pag anak ng Diyos, hindi ka tatagal sa halipunan ng mga yan. Are you with me? Ba't kayo mga lalaki hindi makatingin maayos? Parang masyado kayong papanata. Okay, tingnan po natin ang talata. 5 verse 2 ng Genesis. Nandiyan pa ba kayo? Tingnan niyo po. Lalaki at babae silang nilalang. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Ay, saan galing yan? At mas marami pa. Liwanag eh. Matthew 19 verse 4. 19 verse 4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi bagan ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. Nagkamali ba ang Diyos? Ibig sabihin, kung ang Diyos ay gumawa nito, ito yung kanyang ginawa. Ay saan gumaling yan? At kung lumabas yan, ano ang pinangsanhi na yan? Mga titingnan natin yan. Dinidin lang natin mga kapatid. Ang Diyos, ang reality nung gumawa siya sa Bible, lalaki at babae. 1 Corinthians chapter 11 verse 8 and 9. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Saan umuli? Lalaki at babae, hindi bakla at tumboy. Masakit to. Alam mo sa totoo, no? Wala namang nakakaaliw na usaping kasalanan. Bakit natin ito inaaral? Mayroon talaga tayong pagsisisihan. May dahilan ang Diyos kung bakit ang tao ay dadalhin sa impyerno. At isa lang ang dahilan niya kung bakit tayo hindi dadalhin doon. Kapag ikaw ay kay Jesus. Pandalwa, nakita natin yung reality in the Bible. Rotten.
nabulok. Anong nangyari? Tingnan niya, pakikita ko sa inyo, nabulok na. Bit lumabas siya. Tingnan niyo ha, pinaaninag ng Bible. Magsimula tayo sa Deuteronomy chapter 22 verse 5. Tingnan niyo po. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay nito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Yun lang ang ikinagkakalalaki, laging gayak mo yung babae. Gayak pa lang yun, karumaldumal na sa Diyos. Ay di lalo kung kaya ka mahilig doon, lagi kang naka-blouse, lagi kang nakapalda, nag-i-stocking ka pa. Bakit? Ayun ang gayak mo lang, karumaldumal na sa Diyos. Ay di lalo kung kaya kahilig mo yun, ay ikaw yun. Lalaki. Kaya ba nagpapalda? Ito pangalan ito, MJ. Baka ikaw dito yung pangalan mo si Eric. Pag sa gabi, Erica. Meron akong kausap Di ka, abot po kay Lea, no? Ako nga pala po si Eric, pag sa gabi, Erica. At minsan nakakalungkot, mas magaganda pa yan kaysa babae. Kung hindi pumayid yung hangin, hindi ko mahalata. Bakit? May santol. Are you listening? Pati boses na bago na, Kuya, saan po dito yung federasyon? Meron yata silang contest. Hindi naman hindi ko magaya ang boses. Parang babae. Kaso lang, nung humihip ng hangin, may santol. Okay, Leviticus 18 verse 22. Leviticus 18 verse 22. Tingnan nyo po. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo. Makita natin, deteriorating, rotten, mabulok. Hindi naman yun ang lihiti mo Hindi naman yun ang reality. Pero bakit ang lalaki ay napapahilig sa gayak ng babae? Vice versa, meron mga babaeng napapahilig sa gayak ng lalaki. Kaya pareho yung ayaw ng Diyos. Ang sabi diyan ay, kasuklam, suklam. Amen. Huwag kang sisiping sa lalaki nang gaya sa babae, karumal-dumal nga. Ba't parang sama na inyong tingin? Ano yung dinidin dyan? Effeminate. Effeminate. Huwag kang sisiping sa lalaki ng... Amen? Kahit tao pa lang, nakakarumi. Tao pa lang tingin. Ang nag-enjoy lang naman diyan ay yung effeminate. Pero pag tunay kang lalaki, nakakarumi. Amen? Uulitin ko, hindi lang yan ang kasalanang magdadala sa tao sa impyerno, ha? Nakatokmo lang ako dyan. 20 verse 13. 20 verse 13. Ang Leviticus. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumaldumal. Kaya pa impyerno yan. Hindi nga magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito pa malupit. Pakibasa nyo nga lahat. Yung huli. Pambihira, gusto pang ipasa sa batas na maging legal, ay sa batas pala ng Diyos papatayin yung mga yan. Kaya tayo, wag ho tayong papayag doon sa ganong batas. Ano ba yung LG? Ang alam ko, BT ko Nakakalito yan. Sige mo nakakalito lalaki. Sila'y papatayin. Walang pagsala. Ibig sabihin, tiyak. Kaya noon, yan talaga yung ganyan, alok. Hindi yan kalat publicly. Pero ngayon, laman ng TV.
hinahangaan, iniiritan, tinitilihan, pati ng mga baptist. Nakakahiya. Yung kinasusuklaman ng Diyos, hinahangaan mo. Ano sabi nila? Human rights. Maintindihan. Alam niyo po, ang kinaligtaan ng tao, yung God's right. Ba't ipinaglalaban mo ang karapatan ng tao? Paano yung karapatan ng Diyos? Sa totoo na, ang may karapatan ay Diyos. Bakit? Wala ka naman kung walang Diyos. Maliwanag ko ba? Okay, ba, masaya pa. Tingnan pa natin. Tingnan pa natin yung talata. 1 Corinthians 6:9 and 10. Nabasa na natin yan. Na hindi talaga magmamahal ng karya ng Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 10. Tingnan po natin ang 1 Timothy 1 verse 10. Dahil sa mga mapakapid sa kapwa lalaki. Kaya ibinigay 10 utos dahil sa mga makasalanan. Yung mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ano yan? Effeminate. Effeminate. Maliwanag ba, Brother Rani? Ay, ikaw. Maliwanag naman. Abay, sabihin pa, Pastor, kaya pa nakaapat. Abay, mayroon din nakakaapat kahit gayon. Kilala ko eh. Bigay ito mga ito, kababakulaw ng pagkatao. Ang laki ng katawan ni. Maliwanag mo ba? Tingnan pa natin, Revelation chapter 21 verse 8. Sa English yan, sa ESV, binasa ko yan, ganito ang pagkakabasa. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, or as for murderers, the sexual immoral. Saan tapat yun? Sorcerers, idolaters, yung saan tatapat yun diyan? Ang gamit doon ay sexually immoral. Sorcerer, yon. Whoremongers pala yon. Yung whoremongers sa ibang translation, sa ESV, ay ano yan? Sexually immoral. Lahat naman, ang pag sinabing immoral, ay immoral. Ikaw ay immoral. Ano tawag doon? Hindi ka maayos sa moral. Pwedeng ikaw ay, pwedeng opposite sex yan, pero outside marriage. Pero ang tinutukoy diyan mismo ay sexually immoral, contextually speaking, sa pag-aaral nila, yan ay effeminate. Kasi hindi gagamitin yan talataya dito na cross-reference yung Revelation 21 verse 8, contextually speaking sa effeminate, kung yung morally, sexually immoral ay hindi effeminate. So, saan pupunta yun? Tingnan nyo ha? Whoremongers and sorcerers, yung mga mangkukulam, mga daw-daw, mga tapal-tapal, mga pabulong-bulong, mga tawas-tawas. Yung tawas ay maganda pag sa kilikili. And idolaters, mga magpagsamba sa Diyos-Diyosan, liars, saan pupunta? Shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So ang bakla, hanggat hindi ka lumalapit kay Jesus at hindi ka pinapanganak na muli, isa yan sa nagdadala sa impyerno. Maliwanag ko ba? Pandatlo. Not only reality in the Bible, then yung rotten, then number 3, root cause. Root cause. Bakit pa nagkaganyan? Ay, ang reality naman ay babae at lalaki ang ginawa ng Diyos. Ba't nagkagayaan niya? Romans 1:18, then 21 hanggang 27. Pakita ko muna ang verse 18, bago yung 21 hanggang 27. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag. So, ang Diyos ay mali yung mangangaral na puro pag-ibig. Puro pag-ibig. Mali! Alam niyo ba ang Diyos kung bakit napupuot? Dahil siya'y pag-ibig.
Ano ba yung yelo? Nakakapaso din yung yelo. Nakahawak ba kayo talagang solid na yelo? Hindi ka makatagal. Bakit ang ramdam mo ang init? Yung sobrang lamig para ang init. Alam mo, ang Diyos ay pag-ibig, mainit yan. Bakit? Galit siya sa mali. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi konsentidor. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi paayag siya sa lahat. Kaya nga may 10 utos, huwag kang kakaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng ibang larawang inanyuan. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Igalang mo ang Sabat. Bakit may 10 utos? Kasi ang Diyos ay pag-ibig, kaya marami siyang bawal. Ang tunay na pag-ibig, nagbabawal. Halimbawa, ang anak ko, mahal ko, kaya pinagbabawalan ko muna siya ng gumamit ng cellphone. Bakit? Kita ko sa mga nagamit ng cellphone na maraming bata na hindi gwardyado. Napapasama. Naintindihan niyo ba yan? Oo. Ang daming exposition diyan. Dating masipag mag-aral, nawawala ng gana. Dating masunurin, hindi naman nananagot sa magulang, pero nananagot na at ang hirap suguin. Bakit? May kinaadikan. May kinalululungan. Bakit kasi pinagbabawalan? Kasi mahal ko eh. Kaya ang Diyos ay pag-ibig, kaya siya'y nagbabawal. Ang Diyos na pwede ang lahat, Diyos mo yun. Hindi yun ang Diyos ng Bible. Amen. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit. Laban sa lahat na kasamaan. Ang Diyos ay may puot. May kinagagalitan siya. Tingnan po natin yung ating gustong palabasin. Verse 21. Verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Alam nila naman ang Diyos. Alam nila yung ayaw ng Diyos. Ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso'y pinapagdilim. So, may pinag-ugatan yan. Yung tunay na Diyos ay hinamak, binaliwala, kaya ang kanilang isip dumilim. Pag sinabing umisip ay dumilim, naging mangmang, naging ignorante, naging wala, empty. Wala ang Diyos dun sa kanyang buhay. Kaya, ang Diyos ay pumayag, pinahintulutan na mabuhay sa kung ano yung kanyang tayo, na ayaw sa Diyos. Alam mo, kapag ang tayo lumayo na sa Diyos, hindi ka napaganda. Lahat ng pagbulusok, klase ng uri ng pagbulusok na meron ng tao ay nag-uugat ng iwanan ang Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Huwag kayong pipiho. Si Lucifer nga ay hindi sinanto, ikaw pa. Hindi naman Satanas dati si Lucifer. Hindi Satanas lagi si Lucifer. Pero bakit siya ngayon ang pinakamasama at pinakamahina, pinakawalang kwentang nilalang ng Diyos? Nilabanan ang Diyos. Huwag mong isiping magtatagumpay ka na iniiwanan mo ang Diyos. Dahil kung yan ay totoo, may Bible na ba ako? Amen. Okay. Verse 22. Tingnan niyo po ang verse 22. Tuloy na po natin. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga maas. Mangmang. Kaya wag kang mga kapatid, huwag nating babaliwalayin ng Diyos at tayo didepende na lang sa ating lakas at karunungan. Mangmang ka. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Verse 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Ano yung pinalit? Katulad ng larawan ng tao na nabibingot ang ilong. Tama? Nababasag ang bungo. Pag nagpatak ay lugas. Kalain mo yun. Are you with me? Iniwan yung tunay na Diyos na pinapakilala ng Biblia, gumawa ng kanilang ng Diyos. Bakit sila gumawa ng kanilang Diyos? Kasi hindi sila makukontrol ng Diyos na kanilang ginawa. Walang bawal doon sa kanilang Diyos na ginawa. Kahit sa harapan mo, kahit sa harapan ng mga rebulto, pwede kang magsugal, pwede kang magbarek.
Kaya sila'y gumawa ng kanilang Diyos, yung hindi sila makukontrol. Ang totoo siyang lalabasan nila yan, siya ang tunay na Diyos, hindi yung Diyos-Diyos ang yan. Naintindihan niyo ba yan? Ano? Katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon. Sa ibang bansa, sumasamba sa agila. At ang mga hayop ang iba, sumasamba sa leon at sa unggoy, sa buhaya. At ang mga nagsisigapang, ang ibang ay sa ahas. Verse 24, dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kailang mga puso. Ano? Dahil sa kasalanan, hindi kinahiligan ng Diyos, laging kakontre ang Diyos at ang kasalanan. Ang makasalanan, walang hilig sa Diyos. Kaya pinabayaan ng Diyos ang taong makasalanan na ayaw sa Diyos na mabuhay sa kanyang gusto. Ano ang kinahinatnan ng ang Diyos ay pinabayaan na ang tao. Kaya ang unang hatol ng Diyos na mabigat, yung hindi ka na niya pakialman. Ang pinakamabigat na hatol ng Diyos ay yung ang Diyos ay hindi ka niya pakialman. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Naka! Ay ano ko ako yung lalaki? Wala nang kwenta yan. Ang mahalaga, kung saan ako happy, doon ka. Hindi na ginagalang ngayon ang kasarian. Bakit? Anong ugat? Iniwan ang Diyos. Di ba't unang iniwan ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden? Kaya huwag kang magyayabang sa Diyos para iwanan mo siya. Hindi nababago ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi darating yung panahon na mas matalino tayo sa Diyos. Na mas magaling tayo sa Diyos. Tayo, kinig pa ba kaya? Kagagaling nyo gaano? Tutulugan nyo lang ito? Amen? Anong galing nyo? May naiintindihan mo ba kaya? Amen? Ano sasabihin mo sa tao kung wala kang naiintindihan? Makinig ka nang may maikwento ka. Tumanggap ka nang may ma-share ka. Are you listening? Pinagpipray niyo ba ang pastor niyo? Alam mo, ang totoo nagpipray sa pastor, yan ang unang nabe-bless. May hiyang tumulog yan kung talaga nagpipray yan sa pastor. Kung talaga pinagpipray mo, pastor mo, hindi mo tutulugan ng pastor mo. Amen? Dahil ito sa karumihan ng mga puso, ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila. Ako, verse 25, kakunti na ang minuto ko. Verse 25 na tayo. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sa totoo na, ang revolto, kasinungalingan yan. Sila'y nagsamba at nangaglingkod sa nilalang kay silumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Verse 26. Ito na yung ating pinupuntong. Malapit na tayo. Naintindihan nyo ba yan? Saan nagugat ang kabaklaan? Hindi doon sa analysis ng medicine. Na kapag daw nagtalik ang babae at lalaki, lamang ang hormones ng babae, ang magiging anak, pag lalaki ay bading. O kaya naman, kapag lamang ang hormones ng lalaki, pag nanganak ng babae, magiging tumboy. Ang ugat na yan ay hindi yan. Resulta lang yan. Ang talagang ugat, iniwan mo ang Diyos. Lahat ng abnormalities, hindi na normal, sapagat ang Diyos yung normal. Iniwan mo. Are you listening? Sapagkat pinalitan nila ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong kanalalaban sa katutubo. Verse 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita sa isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Saan nagugat? Nung iwanan ang Diyos. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Kaya, obvious, hindi godly ang effeminate.
hindi makajos ang bakla at tumboy. Salamat na lang si Tina. Lalaki na. Babae na. Kaya walang imposible sa Diyos. Kayang baguhin ng Panginoon. Well, hindi lang naman yan ang kailangang baguhin eh. Ikimana ng basa Diyos-Diyosan, ikisinungaling, at ito pinakamagandang baguhin. Yung dati kang paimpyerno, ngayon palangit. At ang pag-asa may si Jesus. Maliwanag ko ba? Makinig kayo. Then number 4 and the last. Ito na po yun. Una, reality in the Bible, written, then root cause, regeneration needed. Talagang kailangan ang tao ipanganak na muli. Bakit ang mga satellite ay hindi nabulusok? Kasi labas sila ng gravity. Tama ba yan? Pero kapag sila ay saklaw pa ng gravity, anong nangyari? Pabulusok talaga. Alam mo bakit walang taong hindi magkasala? Matindi ang gravity ng kasalanan. Are you listening? Alam mo ang tao, para laang mabago, kailangan kang ipanganak na muli. John 3 verse 3. Tingnan po natin. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, yung salitang verily, verily, sincirong pangungusap yan. Pinagdidiin ng pangungusap yan. I say unto thee, except a man. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay ano? Hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi niya kayang pumasok ni makita ang kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ang Diyos lang ang kayang magbago ng ating buhay. Ang Diyos lang ang kayang magligtas ng ating buhay. Hindi mo kaya. Kaya mga kapatid, kailangan mo, kung ikaw ay nasa ganyang tayo, ipanganak ka muli. Mananatili ka sa ganyang gawi. Mananatili ka sa ganyang hilig. Mananatili ka sa ganyang estilo. Mananatili ka sa ganyang kalakaran hanggat hindi ka ipinapanganak na muli. Walang sino man sa atin ditong kayang baguhin ang kanyang sarili. Opo. Kaya kayo nabago, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi mo yan dahil. Kaya Tina, magpasalamat ka sa Panginoon. Di ka na nanununtok ngayon. Kalahin mo, nangungurit ka na lang. Eh, mayroong iba ditong lalaki, nangungurit din. Verse 5. Verse 5, tawa-tawa si gender. Ikaw yata yun ang katuparan ng hula. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit maliban? Maliban. Ibig sabihin, kung hindi ang Diyos kikilos, magkukusang gumawa sa iyong Espiritong patay, you're hopeless and helpless. Kaya makinig kayo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at ito sa pakikinig ng kanyang mga salita. Hindi ko kayo kayang baguhin. Hindi kayo kayang baguhin ang inyong mga magulang. Ni ang school, hindi ka kanya kayang baguhin. Kaya nga dito, nakikiusap na sa mga church workers, yung mga teacher, tulungan nyo nga kami. Sa hirap turuan ng mga bata. Sa hirap, ang atitigas ng ulo, at saka ang daming, Amen. Gumaling ka na ng plataforma para mabago yan. Hindi uubra yan. Merong nakita, parang bata-bata pa may pilantik na, pinagsibak. Pinag-igib. Iba pa rin. Iba. Yung pelikula na Paulate.
O napapanood yun, ako'y hagalhal na doon eh. Talaga namang lahat ng pagpipilit para maging lalaki, pinapagsundalo. Pagka naputok. At nung makita sa agamulak, hoy, pare. Talaga kumusta na pre? Pala'y nasimple, pre. Pag nakatalikod, imot na imot. Diyos lang ang kaya magbago niyan sa'yo. Amen? Pero ulitin ko uli ha. Nakakataon lang yan ang tukmo ng ating pag-aaral. Natapos na tayo. Ano ang ating unang huling tinapos? Foolishness. Ano? Tumalino ka na sa school mo. Kung mangmang ka naman sa Diyos, walang kwenta yan. Napag-aralan natin yan. Marami tayo na pag-usapan. So, pero ito, effeminate. Maliwanag ko ba? Magtapos ako sa Ezekiel 36, verse 26 and 27. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Bakit bibigyan tayo ng bagong puso? Ibig sabihin, dispalinghado na yung dati. Corrupt na yung dati. Yan na yung sumama, yan na yung rotten. Yan na yung rotten. Kaya lahat ng abnormalities lumabas sa buhay ng tao. Because they forsook the Lord. They forget the Lord. Iniwanan nila ang Panginoon. Umalis ka sa liwanag at ikaw ay padilim ng padilim. Si Jesus ang liwanag. Iwanan mo siya. Didilim ang buhay mo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Bakit puro bago? Yung bagong diwa, regeneration yan. Bagong espiritu. Kasi patay na tayo eh. At aking aalisin ang batong puso. Ibig sabihin, hindi nito magdudumi na sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Para ano? Verse 27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng hindi pa pilapilantik. Amen? Ang dami ng effeminate na naging boys, naging male, naging brosko. Huwag lang gulatin. Huwag lang bababa ng hagdanan. Ano, may say balbasin, laki ng katawan ng pumabae. At least, nalelesen pag na kay Kristo. Kasi tayo naman, hindi ganun kasalanan. Pero may kasalanan pa rin tayo kahit tayo napatawad na ginagawa pa rin. Ginagawa pa rin. At least not like before na yun ang lifestyle mo. Hindi sinless, less sin. Tama ba? Ayun eh. Walang sinless. Less sin. Baliktarin mo lang yun, yung sinless. Paano di malito? Walang sinless life. Less sin life meron. Amen? Pero salamat, hindi na talaga ako naninigarilyo. Hindi na talaga ako nagsusugal. Pero merong kasalanan na hindi perpektong naiiwan. At alam niyo yung mga kasalanan niyo dati na hindi niyo maiwan-iwan 100%. Na iniiyak ninyo yan sa Panginoon. Yun ang mga anak ng Diyos. Naiyak yan. Amen. Amen. Nalulupay-pay dyan. Sa maliwanag ko ba? Please lang, repent. You need the power of the Holy Spirit of life in your life. Siya kasi ang nagbibigay ng bagong puso. Sabi, bibigyan ko kayo. Diyos ang nagsasabi, hindi ako ang nagbibigay niyan. Hindi magulang ang nagbibigay niyan. Hindi school ang nagbibigay niyan. Diyos ang nagbibigay niyan. Maliwanag ko ba? Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Ama, salamat po na nahihiwag-hiwag